Sabi nila, ang batas lang dapat magbigay ng hustisya. Ngunit kadalasan ay laging nauuwi lang sa wala. Kaya ikaw na mismo ang gagawa ng hustisya para sa mahal mo sa buhay at sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Sir Casper at sa masusugid na tagapakinig ng kanyang channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Luna. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento. Tobong antike ako, taong 1998 yan. Ang taong hindi ko makakalimutan. Dahil may mga bagay na nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o maging mga ordinaryong tao lang. Isa akong manunugis noon ng mga nilalang ng dilim. Namana ko ito sa aking mga magulang na pinatay ng walang kalaban-laban na mga nilalang ng dilim. Kaya heto ako, patuloy na naghahanap ng hustisya at patuloy ring tumutulong. Ang tanging kasama ko na lamang sa buhay ay ang aking lolo Bunjing. Apo, kailan ka ba titigil riyan sa ginagawa mo? Tanong ng aking lolo nun. Hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya sila inay at itay. Seryosong turan ko. Apo, papaalalahanan lang kita. Gusto ko nang tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Ang bata mo pa. Dapat nag-aaral ka pa. Gusto mo bang matulad ka sa iyong mga magulang? Sambit nito. Lo, hindi ako matatahimik hanggat hindi sila nauubos. Ayokong dumating sa punto na pati ikaw ay kunin nila sa akin. Seryosong ani ko pa rin. Umiling na lang ito dahil alam nitong buo na ang aking pasya. Kaya naman lumabas na lamang ito ng bahay at iniwan ako na nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Pagsapit ng gabi sa pagitan ng 10:30 ay lumabas ako upang mag-abang ng mga bangkilan. Ang uri ng mga aswang na napakalakas at napakaliksi. Lumalabas sila sa ganong oras at nag-aabang ng kanilang bibiktimahin. Ang palibot kasi ng kabahayan namin noon ay kagubatan. Kaya hindi kataka-taka kung maraming naninirahan gaya ng uri nila. Hanggang sa may madinig akong humihiyaw. Boses iyon ng lalaki. Nang malapit na sa gawi ko ang lalaki, ay kaagad ko itong hinila patungo sa tinataguan ko. Sisigaw na sana ito nang mabilis kong tinakpan ang bibig nito. Huwag kang maingay, kung hindi mahuli nila tayo. Bulong ko. Tumango naman ito at nanginginig. Ramdam kong takot na takot ito dahil nanginginig ang buong katawan nito hanggang sa makarinig ako ng kaluskos. Tanda na nariyan na sila sa paligid. At sa paggulo ng dala kong langis, halos matapong na ito dahil sa matinding paggulo nito. Bekya na naman. Naghanda na ako at tinalabas ko na ang aking sandata. Ang pamana ng aking lola sa aking ama. Nang mamatay sila, ay ako na ang gumamit at nang buntot pagi pa. Nang lumabas ito, ay dahan-dahan akong umakyat sa puno. Ang wangis kasi nito ay hindi kaaya-aya. Naglalawa ito ng kulay berde at nakakadiri kung ito iyong makikita. At isa pa, napakabaho din ito na aning may nabubulok na bangkay. Alam kong naaamoy ako nito, kaya umangil ito ng napakalakas. Tanda nang nagtatawag ito ng mga kasama. Kaya naman tumalo na ako mula sa kanyang likuran na ikinagulat nito. Oh, mukhang magtatawag ka pa ng mga kasama. Bakit, gusto mo pang may kasalo? Ang bait mo naman pala. Pero mukhang ikaw ang pagpepiesta ng mga kauri mo. Nakangising turan ko. Umangil ito at handa na akong sunggaban. Ngunit mabilis ko itong naiwasan. Ang bagal mo naman. Pang-aasar ko pa dito. Yun kasi ang panlansi ko sa kalaban para lalo itong magalit.
At ang magawa ko na ang bagay ko ay umusal ako ng orasyon at biglang lumiwanag ang buntot pagi ko. Walang awa ko itong inihampas sa aswang. Napahiyaw naman ito. Kaya naman bago pa ito makatayo ay mabilis ko na itong pinutulan ng ulo. Lumabas ang bardeng dugo nito sa putol na katawan hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Yan lang pala ang kaya mo, ang hina-hina mo. Pagyayabang ko. Bago ako muling nagtago sa likod ng madilim at madamong na puno. May nakahanda na rin akong patibong na ginawa ko noon pa. Doon ay sisiluin ko sila at susunugin sa paraan na yon. Para kahit papano ay malalagasan sila. Hanggang sa marinig ko na ang ingay sa paligid. Tanda na nariyan na sila. Alam kong pagpiyesta nila ang kauri nila. Abay, mas marami kayo ngayon ha. Kaso, ubos kayo ngayon sa akin. Bulong ko. Habang sila ay abala sa paglantak ng kanilang kauri, ay hindi nila napansin ang pagtanggal ko ng lubid. At walang kaano-ano'y bumagsak ang napakalaking hawla na gawa sa kahoy. Lahat sila ay pilit na kumakawala. Oh, tapos na ang hapunan. Ngayon ay matulog na kayo. Ani ko. May inilabas kasi akong kerosene. Dala ko ito palagi. Pagkatapos ay binuhos ko ito sa palibot ng napakalaking hawla. At sinindihan ko ng posporo. Nakangisi akong inihagi sa kanila ito. At sa isang iglap ay agad silang nasunog. Tanging hiyaw na lang ang kanilang ginawa na mga oras na yon. Hanggang sa tuluyan ng maging abo sila. Ang lalaki na tinulungan ko ay nagpasalamat sa akin. Inihatid ko pa ito palabas ng gubat. Hinabol raw siya ng bangkilang iyon. At pagkatapos ay umuwi na rin ako. At alam kong dadatnan ko na namang naghihintay si Lolo Bonjing sa akin na sobrang nag-aalala. Apo, Diyos ko, salamat sa Diyos at ayos ka lang. Bungad nitong sabi nang makapasok ako sa loob ng bahay. Lo, hindi ako papabayaan ng Diyos. Kaya wag kayong mag-alala para sa akin. Ngiting turan ko. Alam ko naman yun, Apo. Natatakot lang ako na baka isang araw ay mawala ka at magaya sa mga magulang mo. Sambit nito. Hindi yun mangyayari, Lo. Wag po kayong mag-alala. Kayang-kaya ko ang aking sarili. Turan ko. Sige na, magpahinga ka na riyan. May pandesal at kape sa mesa. Kumain ka muna. Uwi ka nito. Sige po, Lo. Salamat po. Hindi nyo talaga ako pinapabayaan. Ngiting sagot ko. Siyang tunay, Apo. Sige na, may gagawin pa ako. Ngiting tura naman ito. Napangiti ako dahil alam kong hindi ako pinapabayaan ng lolo ko. Hindi na ako nakatulog ng umagang iyon dahil naglako ako ng pandesal. Yun po kasi ang kinabuhayan ng lolo ko, Sir Casper. Hindi ko pala nababanggit. Gumagawa ang lolo ko ng pandesal. At inilalako namin ito sa kabayanan. Isang araw noon, habang ako ay naglalako, nakita ko ang mga nagkukumpulang mga tao sa hindi kalayuan ng mga kabahayan. Kaya naman sa kuryosidad ko ay pinuntahan ko ito. At habang papalapit ako ay naaamoy ko ang umaalingasaw na masangsang na amoy na para bang nabubulok na hayop. Kaya naman napatakip ako ng kamay sa aking bibig at ilong. At paglapit ko, halos mapadawal ako sa aking nakita. Dahil isang babae na naliligo sa sariling dugo at wakwak ang tiyan ang naroon. Wala na rin itong mga lamang loob. Diyos ko, anong klaseng hayop ang gagawa nito? Hindi hayop kundi aswang ang gumawa niyan. Nakakaawa naman. Grabe, halos walang itinira. Sobrang nakakatakot naman. Iilan lang iyan sa mga bulungan ng mga taong naroroon. Mula nang mangyari iyon, ay halos araw-araw ang patayan. Kahit nang patuloy akong nakikipaglaban sa mga aswang na patuloy na nambibiktima. Hanggang sa umabot ang isang buwan, ay katakatakang tumigil ang mga ito na mambiktima.
Ang akala ko noon ay hindi na sila manggugulo pa dahil ang iniisip ko noon ay natakot na sila. Ngunit mali pala ako dahil isang umaga, habang ako ay nagtitinda ng may napansin akong 3 babae ang nakatingin sa akin. Ang kasuotan nito ay animoy pinaglipasan na ng panahon at pansin ko ang mga mata nilang nanlilisik na nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng hindi maganda sa kanila. Para bang minamanman na nila ako. Inilis ko ang tingin sa kanila nang may bumili sa akin. "Lona, pabili ako ng 2 pisong pandesal," wika ni aling tita. Binigyan ko ito at habang kumukuha ako ng pandesal na isinasalin ko sa plastic, ay muli kong ibinaling ang aking mga mata sa 3 babae. Ngunit nang mabalingan ko, ay wala na ang mga ito. Nagpalingalinga pa ako at nagbabaga sakali na makita ang mga ito, ngunit wala talaga. "Lona, ayos ka lang ba? Kanina pa kita kinakausap, hindi mo ko pinapansin. Ang lalim naman ata ng iniisip mo." Kunot noong sambit nito. "Pasyensya na po tita, ayos lang naman ako, wala naman to." Sagot ko at ibinigay ko na ang binili nito. "Ay sige, akala ko kung napano ka na. Napansin ko kasing may tinitignan ka. Yun ba mga babaeng nakatayo roon na nakatingin sa'yo? Kilala mo ba ang mga iyon?" Hindi po eh. Sige ho, salamat po." Sambit ko na lang. At pagkatapos ay muli na akong naglako. Nakaramdam naman ako ng pagkasakit ng aking dibdib at naisip ko kaagad ang lolo ko. Kaya hindi pa naubos ang paninda ko ay umuwi na ako. Pagkarating ko roon ay pansin kong nakasarado ang pinto at bintana. Dahan-dahan akong tumuloy roon. Pinagkaramdaman ang paligid dahil masyadong tahimik. Pagbukas ko ng pinto ay may biglang pumukpok sa akin na siyang dahilan ng pagkawala ng malay ko. Paggising ko ay nakatali na kami sa puno kung saan may nakapalibot na mga kandila. At sa tabi ay may napakalaking kawa na may pinapakulo ang tubig. Napakasakit din ang ulo ko sa mga oras na yon. "Mabuti at gising ka na," boses ng babaeng nagsalita. Inaaninag ko naman ito at nagulat ako nang ito ang isa sa mga 3 babae na nakita ko kanina. "Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin?" tanong ko. "Hindi kami kung sino lang. Malaki ang kasalanan mo sa amin dahil pinatay mo ang asawa at anak ko." Galit na tura nito. "Hindi kita maintindihan. Hindi ako pumapatay ng tao." Nagugulo ang turan ko. "Hindi ka pumapatay. Hindi mo ba naaalala ang nangyari? Ang gabing walang aho mo silang sinunog." Lumuluhang tura nito. Saglit akong napaisip at napagtanto ko na ang tinutukoy nito ay ang mga aswang bangkilang aking pinatay. "Kung ganon, isa ka ding bangkilan. Bagay lang sa mga kagaya nyo ang mamatay dahil mga halimaw kayo at perwisyo." Galit kong turan. "Matapang ka. Buhay ang kinuha mo sa akin kaya buhay din ang sisingilin ko sa iyo." Dahan-dahan itong tumungo kay Lolo Bonjing na aking ikinaalarma. "Ang matandang ito ay alam kong mahalaga sa iyo. Tulad ng iyong ama at ina na aming ginawang hapunan." Nakangising tura nito. "Huwag mong sasaktan ng lolo ko. Kung hindi, magbabayad ka." Galit kong turan habang pilit na nagpupumiglas. "At paano mo gagawin yon? Nakatali ka nga, di ba? Panoorin mo na lang kung anong gagawin ko sa lolo mo." "Hintayin mo lang at sa sandaling makawala ako dito sa pagkakagapos na ito, ay sisiguraduhin kong magbabayad ka." Biglang nagbago ang anyo nito at naging ganap na bangkilan. Humaba ang mga kuko nito at nagkaroon na ito ng mga balahibong itim sa katawan.
Unti-unti nitong kinakagat ang mga kamay ng lolo ko at halos matuklap ang balat nito dahil sa mga kagat na natatamo nito, Sir Casper. Hiyaw na lang ang naririnig ko kay lolo dahil sa matinding sakit. Halos lumabas na ang buto nito at sobrang dami na ng umaagos na dugo mula sa kanyang natamo na dinilaan naman ng bangkilan. Naiyak na ako noon at hindi magkamayaw na kumawala sa pagkakatali hanggang sa dumating pa ang dalawa at nakisalo na din sa pagkain nila sa lolo ko. Halos gumuho ang mundo ko nang pagpiesta nila ang bangkay ng aking lolo. Sinaid nila ang dugo at dinukot ang mga lamang loob. Habang abala sila, ay dinukot ko ang punyal na nakatago sa tagiliran ko na palagi kong dinadala kahit saan ako magpunta. Dahan-dahan ko iyong pinutol nang makawala ko. Ay labis na galit ang namutawi sa kaibuturan ng puso ko. Nakakita ko ng pwedeng panlaban at umusal ako ng mga dasal na panlaban. Napansin naman nila ang presensya ko nang maubos nila at maging buto na lang ang natira sa katawan ng lolo ko. Umangil sila ng napakalakas at anumang sandali ay nakahanda silang sunggaban ako. Tatapusin ko na ang kasamaan nyo. Magbabayad kayo sa ginawa sa lolo ko. Galit kong sambit hanggang sa nakipagtagisan ako sa 3 malalakas na bangkilan. Natalo ko kaagad ang isa at pinugutan ko ng ulo. Ganon din ang isa pang sumunod. Pinugutan ko din. Magbabayad ka. Matitikman mo ang ganti ng bangkilan. Galit na tura nito dahil mag-isa na lamang ito. At matitikman mo rin ang ganti ng tao. Hindi ko hayaang magwawagi ang mga halimaw na katulad mo. Sigaw ko. Hindi mangyayari yon dahil ako ang tatapos sa buhay mo. Tignan na lang natin. Muli itong sumugod sa akin na hindi ko nagpaghandaan. Kaya natamaan ako ng matutulis nitong kuko hanggang sa tumayo ako sa lupa at sinakyan ako nito. Ngunit mariin kong sinasangga ang hawak kong sandata nang sa ganun ay hindi siya makapaminsala sa aking katawan. Hirap na hirap ako dahil sa tindi ng lakas nito pero hindi ako nagpadaig. At ginawa ko ang lahat hanggang sa maitama ko sa pwesto ang punyal. Isinaksa ko ito sa kanya. Nakaalis ako mula sa pagkakadagan niya at sa pagkakataong iyon ay tinara ko ang sandatang hawak ko sa dibdib nito na siyang ikinapanghina nito. Kung inakala mo ay magtatagumpay ka, nagkakamali ka. Palaging kabutihan ang magwawagi. Iyan ang iyong palaging tandaan. Galit na turan ko. Tse! Mamatay man ako. Marami pa rin mga aswang ang maghahasik ng lagim. At sa pagkakataong iyon ay uubusin ng mga kalahi ko ang mga mahihinang nilalang na kagaya ninyo. Nakangising sambit nito. Aabangan ko ang araw na iyon at susunugin ko sila ng buhay. Matapang na sambit ko. Hanggang sa unti-unti na itong nawala ng buhay. Tumayo ako at hinanap ko ang bangkay ng lolo ko. Napalahod ako sa butong natira na lolo at doon inilabas lahat ng aking luha. Lo, patawad lo, patawad. Ipinapangako kong uubusin ko ang lahi ng mga aswang. Pangako lo, hanggang sa muli nating pagkikita. Agol-gol ko. Kinuha ko ang buto nito at iniuwi sa aming bahay. Kahit na punong-puno ako ng dugo habang dumadaan sa mga kabahayan na nakatulog na ang mga tao, dire-diretso lang akong naglakad kahit may mga asong nangaharang at tumatahol. Pag-uwi ko ay nilibing ko sa likod ang mga buto ng lolo ko. 1 buwan na makalipas doon ay naging maayos na ako at naging tahimik na ang lugar namin. Masakit mang isipin na ako ay nag-iisa na lamang, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ipinagpatuloy ko ang naiwang negosyo ng aking lolo at ipinagpatuloy ko iyon
hanggang sa lumago at lumaki iyon. Kasi alam ko balang araw na ang buong Pilipinas ay sasakupin ng malunggay pandesal. Ngayon ay maligaya na ako sa piling ng bago kong pamilya. Ang nangyari sa aking buhay ay hindi ko makakalimutan kailanman. Sana ay magsilbing aral ito sa lahat ng nakikinig. Muli, maraming salamat sa buting narrator na si Sir Casper at ang mga tagapakinig niya. Ingat palagi.